So first, paano ba nakaka-apekto ang stress sa ating puso? Kapag under stress ang katawan mo, tumataas ang cortisol at adrenaline levels mo. Pero dapat temporary lang yan. Pero kapag chronically stress, lagi kang nasa fight or flight mode. Ibig sabihin, bumibilis ang tibok ng iyong puso kahit wala kang ginagawa, tumataas ang iyong blood pressure, o nagkakaroon ng inflammation na sa iyong mga blood vessels. Pwede itong maging resulta ng hypertension, heart disease, irregular heartbeat, and worst, stroke or heart attack. So here is what is really important. Ibang-iba ang simptomas ng mga babaeng may sakit sa puso. Ang chest pain only is common sa mga lalaki. Pero sa babae, iba. Pwedeng madaling mapagod, shortness of breath, or kinakapos sa paghinga. Masakit ang likod, leeg, or even panga, or even likod. Hilo, parang nasusuka, sumasakit ang sikmura, medyo mahigpit ang paghinga. Actually, minsan, parang wala lang, pagod lang. Pero actually, it's already a sign of a serious cardiac condition. At dahil ito ay hindi very classic symptoms of an individual having a cardiovascular disease, madalas, mali ang diagnosis. Nahuhuli ang ating treatment. So bakit nga ba nai-ignore ng mga babae itong mga simptomas na to? Kasi ang babae ay natural caregiver. Sila ay unang-una bilang isang ina, asawa, anak, leader, empleyado, all at the same time. Kapag may nararamdaman, inuuna pa rin ang iba at nahihiya silang magpatingin kasi baka isipin, arte lang. Pero ito ang katotohanan. Paano mo aalagaan ng iba kung ang sarili mo hindi mo maalagaan? So ano ba't ang dapat mong bantayan? Kung nararanasan mo ang mga ito na regular, lalo na kapag stress ka, number 1, hindi ka makahinga kahit nakaupo, madalas kang matamlay, hindi pareho ng dati, parang wala kang gana, naninikit ang dibdib tuwing gabi, or lagi kang pagod. Please, huwag mo itong palagpasin. Magpa-check up ka. Baka hindi lang stress yan. These are early warning signs na meron kang seryosong cardiac condition. So ano pwede mong gawin ngayon pa lang? May mga apps sa iyong smartphone na pwedeng connect sa iyong smartwatch para ma-check regularly ang stress levels mo. Matulog ka ng sapat. Hindi ito luxury. Ito ay requirement para sa iyong katawan para ikaw ay mag-self-repair. Maglakad, gumalaw, huminga. These are simple activities that can actually reduce stress hormones. Talk to someone you trust, at most importantly, magpa-check up ka ng iyong puso. So bilang babae at bilang cardiologist, gusto ko itong ipaabot sa iyo. Ang stress ay hindi kaartehan. Ang pagod ay hindi laging normal. So ang katawan mo ay nagbibigay ng mga senyales or signal. Kaya dapat pakinggan mo ito.